Marami ding pinagdaanan ang relasyon ni Chris Lawrence at Katrina Halili bago nila naabot ang estado ng kanilang relasyon. Almost 5 years sila as a couple at ipinanganak nga si Katie. Pero naghiwalay sila at nagkanya-kanya ng landas. Ilang years din bago nakatagpo si Chris Lawrence na ang pangalan ay si Joyce, kung saan ay nagkaroon nga siya ng anak na lalaki na si Lyric. After noon ay naghiwalay din sila ni Joyce at nakarelasyon niya nga si Carmina Kate De Leon. Pero ano na nga ba ang estado talaga ng pag-ibig ni Chris Lawrence at Katrina Halili? Sila na nga ba? Pinayagan ba ni Miss B na manligaw itong si Chris Lawrence sa kanya? Ito na ang kasagutan. Finally, ay nagsabi na nga ng yes. Ating panoorin ang emotional na pagsasabi ni Chris Lawrence ng kanyang damdamin habang binabasa ang sulat ni Miss B na medyo kinakabahan nga siya na maaring pwedeng no or yes ang sagot. Panoorin. Alam naman natin na sikat si Katrina Halili bilang bida kontra bida at napaka-versatile actress. Samantalang si Chris Lawrence ay napakagaling na singer at R&B prince. Kaya masasabi mong swak talaga sila at bagay na bagay. Kaya nga sila nagkaroon ng anak na si Katie dahil sa kanilang pagmamahalan. Pero paano ba nagsimula ang kanilang pagmamahalan? Which is kwento nga ni Miss B kung paano sila nagtagpo ni Chris Lawrence. 2 weeks, 3 weeks, o 1 month. Tapos guest ko si Jonalyn Veray at saka si Chris. Diba guest ko lang sila. Siyempre ako yung star. Singer, ganun. Sino front act mo na? Si Chris nga at saka si Jonalyn Veray. Diba? Singer na. Ayun. Tapos, mga siguro, di ko nga sure ko talaga kung 3 weeks, 1 month, 2 months kami magkasama. Actually, may boyfriend pa ako noon. Kakilala kami ni Mr. B. Tapos wala, katuwaan lang, friends lang kami. Tapos nung umuwi ako sa Pilipinas, yung boyfriend ko na yun, ay, nahuli ko nang may babae palang kasama. Nag-break na kami. Pag-break na namin, si Mr. B, syempre, parang tuloy-tuloy lang yung friendship namin. Yung magandang samahan namin, ganyan, tuloy-tuloy lang. So, yun na. Ganun lang yung nangyari hanggang sa naging friends, bait-baitan, ganyan. Yun na. Tuloy-tuloy na, guys. O, diba? Dito nagsimula ang kanilang love story. Which is nagkaroon nga sila ng anak na si Katie. At tumagal din ang kanilang relasyon ng 5 years. Nag-propose nga itong si Chris Lawrence kay Katrina Halili. Pero tinanggihan ito ni Kat. At ito ang kanyang paliwanag. Ang sabi nga ni Kat ay kailangan may bahay muna sila. Bumili mo na siyang bahay, ready na siya. Yung parang sabi niya kung ready na financially itong si Chris Lawrence diba? ay dapat sa bahay na lamang siya at si Chris na ang magtatrabaho. Kung hindi naman Pero alam naman natin na bago pa lang si Chris Lawrence noon as a singer. Sarili ko. At siguro itong dahilan ng kanilang breakup. Hindi pa nga financially stable. At ayon pa nga kay Kat ay wala naman daw third party sa kanilang hiwalayan. Bagkus ang isa pang dahilan ay sign of immaturity dahil bata pa nga sila noon. At marami silang bagay-bagay na hindi pinagkakaintindihan pa that time. Pero naging maganda naman ang kanilang co-parenting nang sila ay maghiwalay at nagkanya-kanya na nga sila ng landas. Si Chris Lawrence ay kinukuha niya lamang si Katie o kaya dumadalaw ito pag nais niyang kunin si Katie. Samantalang alam natin na matagal din sinuyo talaga ni Chris Lawrence para mabalik muli si Katrina sa kanya nung sila ay naghiwalay. Pero matigas ang puso ni Kat noon. Talagang umayaw na siya. Dahil sa pag-ayaw niya ng ilang taon niyang pagsuyo ay nakilala niya nga si Mary Joyce kung saan ay nagkaroon nga siya ng anak na si Lyric. Okay naman ang relasyon ni Katrina at ni Mary Joyce kung saan ay friends sila sa kanilang social media accounts. Makikita din naman dito ang pagmamahal ni Kat kay Lyric kung saan ay in-invite pa nga niya ito nung birthday niya. At syempre, dahil dito ay naging maganda ang relasyon
ni Joyce kay Katrina dahil nga sa pagmamahal daw ni Kat sa kanyang anak ay nagpapasalamat si Mary Joyce. O diba, kung sakaling magkabalikan at magkatuluyan itong si Katrina at Chris Lawrence ay hindi magiging problema si Lyric dahil alam naman ni Chris na mahal din ni Katrina si Lyric. At after nga ni Mary Joyce ay natagpuan niya nga walang iba kundi itong si Carmina kay De Leon na meron ding anak sa iba. Kaya tuloy binabash ng mga fans itong si Chris Lawrence dahil may anak na nga sa iba, bakit hindi niya nalang balikan ang kanyang mag-ina? Total naman ay may anak na itong si Carmina kay De Leon. Dapat doon na lang siya mag-focus daw sa ama ng kanyang mga anak na makipagbalikan. Nung time kasi na yon kung saan ay nagko-collab na nga itong si Chris Lawrence at Katrina Halili ay sila pa noon ni Carmina kay De Leon. Kung ating babalikan, paano nga ba nagkalabuan itong si Chris Lawrence at itong si Carmina kay De Leon? Nagsimula kasi ito nung birthday ni Katie last year, nung 13th birthday ni Katie, kung saan ay invited nga si Chris sa birthday ni Katie. After nun ay pumunta nga sila sa J Castles at napaka-sweet ni Katrina at nitong si Chris Lawrence kung saan ay nagbabatuhan pa nga sila noon ng bola. At dahil dito, last year ng 2025, makikita ang pag-emote-emote na ni Carmina kay De Leon na mukhang may pinaparinggan siya na kesyo nga ay hindi niya na daw kaya. Kaya naman siya ay talagang nagsasabi ng hindi maganda sa social media na may pinagdaraanan siya. Siguro ito ay parinig kay Chris Lawrence at Katrina. Kaya naman ang mga fans doon na nagsisimulang mag-isip baka nga on the rocks na ang relasyon nitong si Carmina kay De Leon kay Chris Lawrence. Lalong umugong ang balita na baka nga on the rocks na o hiwalay na talaga si Carmina kay De Leon at Chris Lawrence dahil in-invite pa nga ni Kat itong si Chris nung birthday niya nung January at sinama pa nga niya si Lyric dahil in-invite nga din ni Kat at sinayaw pa nga ni Chris Lawrence si Kat dito. At tuloy-tuloy na nga ang bonding nila nung January hanggang February until umalis na nga si Chris Lawrence patungong Amerika. Kaya naman ang tanong, si Chris Lawrence pa ba at Carmina kay De Leon? Dahil maraming nagbabash noon na baka collaboration lamang at dahil nga may produkto si Katie. Kaya naman binash at maraming nag-unfollow kay Chris Lawrence noon dahil nagrarant pa nga at nagsasabi kasi itong si Carmina kay De Leon na sila pa nga ni Chris Lawrence. Kaya tuloy marami ang nag-unfollow at nainis kay Chris, pero nagsalita si Chris na sinasabi niya ngang one step at a time and trust the process. Nung pumunta siya ng Amerika ay nag-release nga siya ng song. At in-include niya nga dito si Katie, Lyric at si Katrina. Kaya nabuhayan ng loob ang mga fans. Sabi baka nga wala na nga si Carmina kay De Leon at si Chris Lawrence. Baka nagwi-wish lang itong si Carmina na siya pa rin ang girlfriend pero actually hiwalay na sila. Pero syempre ang pinagtataka mo kung sila pa ni Carmina kay De Leon, panay-panay ang tawag ni Chris Lawrence kay Katrina Halili at meron nga siya lang video call always. At the same time, ang pinopost nga ni Chris Lawrence sa kanyang social media account ay si Katrina Halili at Katie at walang Carmina kay De Leon. At dito na nagkaalamanan. Noong umuwi si Chris Lawrence, sino nga ba ang sumundo sa kanya? Usual kasi ang sumusundo sa kanya ay si Carmina kay De Leon. At dito na napatunayan na ang kanyang mag-ina ang sumundo sa kanya at dito na rin masasabi mong hindi na siguro sila magkarelasyon nitong si Carmina kay De Leon. Kaya puro throwback na lamang ang ginagawa nito.
Kaya naman ay inamin na nga ni Chris Lawrence para matapos na nga ang spekulasyon tungkol sa kanila ni Carmina Kate De Leon. Inamin niya nga sa Fast Talk with Boy Abunda na siya ay single at wala na nga sila ni Carmina Kate De Leon. Nagtuloy-tuloy ang banding ng mag-anak na KKK family hanggang El Nido, which is ang saya-saya dahil marami silang great memories dito. At kita mo naman ang kasiyahan sa kanila, kasama din ang kanilang team KKK. Makikita mo rin naman kung paano asikasuhin ni Chris Lawrence ang kanyang mag-ina, especially si Kat. Kita mo naman kung gaano niya ito asikasuhin at bigyan pa nga ng chokabambam para good health daw lagi si Kat. O di ba naman ang sweet? Kaya tama naman ang sinabi ni Chris Lawrence, one step at a time. Kita mo naman dito, minamassage niya pa ang paa ni Katrina Halili dahil pinupulikat ito. At talagang ginagawa lahat nitong si Chris Lawrence para mapabilik sa kanya ang kanyang mag-ina at mabuo ang kanilang pamilya. Tulad nga ng kanyang dedicated song kay Katrina na I Risk It All For You na kanta. Kaya ginagawa lahat ni Chris ang lahat ng kanyang magagawa. One step at a time, ika nga niya. Pero sabi niya, nakailang steps na daw siya. Kita mo naman dito, tinutulungan niya na si Miss B sa pag-grocery. Ang sweet nila, parang husband and wife material na talaga sila. Sana nga ay mabuo talaga ang KKK family. Pero syempre, huwag tayo mainip dahil hindi naman daw ito minamadali. Sabi nga ni Kat, ay action speaks louder than words. What you see is what you get. O kita mo naman, inaasikaso niya si Mr. B, dinalahan niya nga ng gamit at mga pagkain si Mr. B, patungo na nga siya ng kondo ni Chris Lawrence. Dahil nga ang year 2026 ang simula ng kanilang pag-aayos, ay dumadami ang blessings sa kanila. Marami silang TV guestings at dumadami rin ang shows ni Chris Lawrence sa Amerika. Si Katrina ay hindi nawawalan ng shows sa GMA. At the same time, ang produkto ni Katie ay dumarami. At dumarami rin ang kanilang distributors. Talagang masasabi mong good vibes at positivity ang nangyayari sa kanilang dalawa. Which is ang wish ng mga fans, sana next ay mag-level up na. Tulad ng wish ni Katie na mag-level up, na gusto niyang magpakasal ang kanyang mama at papa. Siguro, tutungo din tayo dito. Pero syempre, manliligaw muna si Mr. B. At nung patungo na ito ng Amerika para sa series of shows, ang naghatid sa kanya ay walang iba kundi si Miss B at si Katie. At kung mapapansin nyo na may singsing nga, itong si Katrina Halili, ito ay bigay ni Chris Lawrence bago siya umalis patungong Amerika. At syempre malulungkot ang lahat dahil aalis na naman si Mr. B, which is naiyak nga rin si Kat. At mamimiss niya for sure si Mr. B. O diba, suot-suot niya ng singsing. Malay nyo pag uwi ulit ni Chris Lawrence ay iba nang ibibigay niyang singsing, kundi proposal ring na. Sa pag-alis ni Mr. B patungong Amerika ay may iniwan itong letter kay Katrina Halili. At syempre, accidentally nabasa nga ng mga fans, which is nagtampo nga si Chris Lawrence dahil dapat private lang daw yon. Which is nagsorry naman si Miss B. Tayo mga fans ay naiintindihan naman yon dahil alam naman may mga bagay-bagay na private na dapat sila lang ang nakakaalam. Ang letter kasi sa huli ay may tanong si Chris Lawrence kung pwede nga daw siyang manligaw kay Katrina Halili. Which is sinagot naman ni Kat ang letter na ito na pinadala niya na nga sa Amerika.
Pero bago yan, maraming blessings sa KKK family dahil nanalo nga si Chris Lawrence kung saan si Kat nga ang kumuha ng award ni Chris. Syempre nanalo din si Kat ng Best Actress Award. Ito ang kanyang first Best Actress. Kaya masasabi mong tuloy-tuloy ang blessings sa KKK family. At syempre tinanong si Kat kung anong sagot niya doon sa tanong ni Mr. B at ito nga ang kanyang sagot. But still, constant ang communication nyo, di ba? Constant naman po. Lagi. Ito nga, tumanggap tayo ng kanyang award. So, constant naman po. So, malaking chance sa maging kayo ulit. Ay, Yun lang. abangan na lang po nila yung letter. Yun na yun, doon na yun. Yes. So, anong feeling na ayan, nanalo si Chris pero ikaw ang tumanggap? At Kasi ikaw ito yung na nga special ang someone final niya. revelation. Ganun ba yun? Ang sagot ni Katrina sa letter ni Mr. P kung pwede nga daw siyang manligaw. With si teary-eyed pa nga dito si Chris. Panoorin ang buong video. After careful reflection, soul-searching, and Eto two na ang sleepless hinihintay ng nights while lahat. listening to the Excited na ba whispers kayo? of butterflies in my stomach, my answer is yes. You are the one I have been waiting for. You are the one I have been waiting for to once again knock on the door of my heart. Miss B. O diba, finally, inamin niya nang nililigawan niya na si Miss B at official na ito. So it's official. Yes, lahat ay masaya na Nililigawan ang ko na si KKK Miss B. family. Kaya tayo namang fans, ipag-pray lang natin na tuloy-tuloy ang kanilang bonding moments at masayang pagtitinginan sa isa't isa. Huwag muna natin madiliin. Baka tanungin natin proposal agad. Syempre nagliliguan pa ito at getting to know each other pa. For sure, ang pinakamasaya ay si Katie Loves. Hanggang sa muli, bye!